Treasure hunting weekend mga ka-TS. Paano nga ba malaman na ang creek sa inyong bundok or sa inyong lugar ay merong mga nakatagong kayamanan ng Hapon noong World War II? Well, itong video na ito ay isang example to ng paghanap ng treasure sa creek. So malalaman natin ang creek na meron kasi merong mga karamihan dyan ay para hindi halata, parang mga mata lamang, mga butas na paris, mga dalawang butas sa mga bato na man-made na chisel. Ayun ang palatandaan, yung chinisil talaga ha, hindi yung nature na butas. Ang nature na butas ay smooth ang pagkagawa ng nature, pero ang gawa ng tao na butas ay rough. Merong tool marks na tinatawag. So meron kaming nadaanan dito. Dito na creek. Ito yung bato diyan na sumimple lang siya pero meron siyang dalawang mata. Ayan oh. At nakatingin yan doon sa merong century old tree diyan sa gilid. Nakatingin siya ayan oh. So hindi siya smooth na pagkagawa. So ibig sabihin ay man-made. Ayan, nakatingin siya diyan. So pwedeng yung kahoy na yon ay meron. Kaya sa nakatira ng creek na ito, kung familiar sa inyo ang bato na ito at itong century old tree diyan, merong bato sa ugat under the tree. Ayan, silipin nyo. Merong bato diyan no. Try nyo lang pag test dig yan. Wala namang mawala. Ayan o, merong bato diyan na kinain ng mga ugat. Century old tree yan. Nakatingin yung mata. Ayun o. Medyo mabigat-bigat din siya na bato. Pwedeng gumalaw na yan. Pwedeng hindi pa rin, di ba? So ang maganda ay old tree at nasa creek siya. At meron pa sa unahan doon, no, mga counter. Pero hindi ito ang sadya namin na creek. Meron pang creek sa unahan na atin tingnan ang mga signs. So mahabang creek ito. Paano-ano to eh. Pasigsag-sigsag. Parang bituka ng manok. Pero isang creek lang ito pero pasigsag-sigsag kasi siya. Kaya akala natin na maraming creek yung dinaanan namin. Kasama ko ang Surigao San Junior. Ayan o. Nakatsinilas. At magandang find yung kasunod dito na lugar. Meron akong nakita sa creek na magandang signs. At finally ay mamaya sa dulo ng video ay meron talagang nakitang man-made doon sa malapit sa creek. So ito yung creek. Merong kagad bumulaga oh, ayan oh. Ayun oh, counter sa unahan. Mahalata mo kasi siya na magka-counter yung butas na katulad niyan, parang square, hindi yan man-made, di ba? I make that hindi yan nature-made. Kasi ang nature-made ay palaging bilog na bilog yan. Ang gawa ng tao ay pwedeng square. At mahirapang gumawa ang nature ng square na butas. So kapag square na butas, lalo na hindi smooth siya, pwede siyang ayan, marker. Palatandaan lang yan, pero merong counter yan. Kaya hanapin natin sa kanya. Malapit lang yan. May mga bato dyan na merong legit na marka. Kaya kung kayo merong mga creek sa bundok, lalo na maraming malalaking bato, pwedeng meron yan. Kasi nagkalat ang Hapon noon. Nagkalat sila sa kabundukan. At bawat isa na sundalong Hapon ay may dala-dala yan eh. So ito yung legit oh. Letter V.
Ayan. So, ang V ay nagsasabi yan ng 5 yards or 5 meters kung saan siya nakaharap. Ayan, no? Malaki siya na V at 5 meters galing sa kanya ay mayroong punong ayan, mga punong bamboo, punong kawayan, 5 meters galing sa kanya, 5 to 6. So tamang-tama. So yung kawayan na yan yung suspect natin ngayon. Okay, so pag-akyat ko, ito, remarkings ito, mga kababayan. Ang remarkings ay bago lang niyang ginawa. Pwedeng 5 years pa, pwedeng 3 years, pwedeng 10 years. Mga Hapon yan ang gumawa na nagsurvey kung nasaan. Kaya ang C sa niyog ay ibang kahulugan eh. Pwede sa may Parang pointer siya. Pero nagsabi siya na there is a treasure in the rock. Merong treasure in the rock. Kaya dito sa kawayan, tingnan natin kung merong bato diyan kasi kawayan ang tinuturo ng C na may dot. Treasure inside the rock yung kanyang kahulugan eh. Kaya dito, sa may kawayan na ito yun oh. Napakagandang marka, pero problema lang ay may hukay na. May naghukay na, mga ka-TH. Lubos kita, lubos. Daom ta. Meron ng naghukay. Ayan o. Mata no, mata. Napakagandang marka, merong arrowhead. Ayan, arrowhead yan. Ako hayas. Ha? Bantay kita, bantay. Bantay kita no. At yung isa ay, itong gilid naman ay letter E na nakabaliktad. So, ayan siya. Sabi ni Surigao-san Jr. ay ahas daw na malaki. Parang ulo nga ng ahas, meron siyang matay. Tapos may ilong. Yung sa gilid niya na E, ang letter E ay gold bars yan eh, sa Yamashita Treasure Code. So, merong gold bar sa malapit dito sa bato. O baka nakuha na kasi may hukay na sa baba, di ba? Yan kasi ay treasure under yan eh. Treasure on the spot, yung bilog. Kaya pwedeng nakuha kasi ano eh. Meron ng hukay na nasa 2 meters ang lalim. Kaya pwedeng recovered na ito at pwedeng hindi pa. Mga kababayan. Dinetect namin yan, wala ng detection. Pero pwedeng meron pa rin yan. Kasi kung mga gemstone o perlas ay hindi naman yan nagde-detect sa detector. Kaya ito treasure on the spot to, napakaganda. At ito, tinuturo to nung letter B na malaki sa creek. At tinuturo din ang letter C na remarking sa punong niyog. Ang maganda ng remarking ay bago pa lang yan eh. Kapag may remarking sa mga niyog nyo, gawa yan ng mga Hapon. Madaling araw sila nagmamarking yan. Kaya remarking siya bago lang siya ginawa. Kapag nagtaka kayo bakit may mga marka na ang niyog nyo, so pwedeng may nagawi na mga Hapon na treasure hunter. At babalikan nila yan at yung remarkings ang hahanapin nila. So ito atin to bigyan ng magandang ilustrasyon. Okay, so gawa tayo ng ilustrasyon. Alright mga ka-TH, so ito yung tatlong napaka-legit na mga marker na nakita natin kanina sa creek. Okay, unahin natin yung V. Kasi ito yung una eh. Sabi ko kanina, kapag baybayin nyo ang creek nyo, ay meron kayong makikitang mga legit marker. Pero sa mga baguhan ay mahirapan sila. Kahit na anong makita ay marker na. Kailangan maano mo yan, masegregate mo or maseparate mo ang fiction at ang fact. 'Di ba? Ang legit at hindi legit. So ito, ang tiningnan ko dito ay ito na portion, no? Ayan. Hindi yung linya sa baba. Pero itong banda rito, yan ay chisel. At meron pa siyang follow-up na mababaw na triangle sa itaso.
At nakaharap siya 5 to 6 meters. Sa itaas niya ay mayroong kawayan. So yun yung punong kawayan. So mayroong na kagad tayo prospect sa punong kawayan, mga kababayan. And then pag akyat ko sa bandang bandang northeast. Sa northeast niya ay merong ito. Ayan. Ano ba to? Ito ay remarking. Napakaganda ng pagkapurma, no? Remarking yan, pwedeng 5 years ago, pwedeng 4 years ago, pwedeng 3 years ago na ito. Palagay ko nasa 3 to 4 years. So mayroong nagawi ng mga Hapon dito, 3 to 4 years. At nag-remarkings. Ang remarkings, yan yung pagsorbi nila at doon nila nakita na nandoon ang pinagbaunan sa unahan at gumawa sila ng mga symbol na sila lang yung nakakaalam. So ito, ang sundan natin ay ang bukas na portion ng sea. Doon tayo lalabas sa bukas, so papunta siya doon. Ang tinuro niya ay punong kawayan pero merong magandang bato doon. Bato na merong marka. Ito yan. At hindi lang marka, treasure on the spot. Jackpot ito eh. At meron siyang manipis na mga guhit na ganyan, no? Ayan. Ayan, so ito ang kahit na wala yung ibang mga marka diyan. Kung ito lang pagbasihan natin, ito ay treasure in the front. Sa front siya, pero pwedeng mayroong distansya 1 to 5 meters. Sa front niya, front talaga, nakita nyo ay tinapyas yung harapan ng bato para makapagmarka sila ng klaro. Flat na flat to. Ayun, tinapyas to. And then makapagmarka sila. Ito naman, iba ang tinuturo nito. Papunta siya ng northwest. Northwest naman ang punta niya. At dito sa gilid, merong malaking letter E. Nakaganyan yan, no? So, E is for gold bars. At pwede rin ang E ay east. Bandang east. So, gamitan ng kompas. Pwede rin kasi ang bilog ay pampagulo lang nila. Ibig sabihin ng bilog ay sa palibot lang. Pwedeng hindi sa front. Kasi iba-iba ang kahulugan ng bilog. Pero karamihan yan ay treasure on the spot lang. Sa palibot lang ng bato. Kaya kung merong magandang detector, pwedeng gamitan nyo. Ako kasi yung mga direksyon na lang tinitingnan ko eh. Mga kababayan. So ito pwedeng east nga. At kung tinuturo nitong arrowhead ay east. So tamang-tama na naroon sa east. Kung saan man yung east. Pero kung ang east ay narito sa harapan, ay jackpot na yan. Kasi ito ang magandang pagkagawa ay zero. Jackpot sign yan. At kung dito nilagay ang zero sa itaas, ibig sabihin yan, treasure under the rock. Sa baba na siya ng bato. Itong harap kasi parang mata yan na cyclope. Nag-iisang mata. Sa harapan talaga yan. Pwedeng 1 meter lang sa harapan, 5 meters sa unahan. Pero kanina nakita natin may hukay ng front nito. Kaya pwedeng nakuha na siya. Kasi matagal ng hukay yun eh. Tingin ko nasa 5 years o 10 years. Yun lang na span of time. Alright, so sana ay meron akong naibahagi sa inyo na magandang legit markers na talagang natagpuan natin sa bundok. Hindi ito mga scripted, ay talagang natagpuan natin. Ang hindi lang maganda ay nagalaw na ang mga lupa. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para lalago naman ang ating treasure hunting channel at marami ang matulungan. Hanggang sa muli mga kababayan, paalam at ingat ang lahat.